Magandang tanghali mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 12 Noon Edition. Kampo ni Quiboloy, inatasan ng COMELEC na magkomento sa disqualification case ng pastor. Inatasan ng Commission on Elections First Division ng kampo ni KOJC founder at senatorial aspirant Pastor Apollo Quiboloy na magkomento sa kanyang disqualification case sa headquarters ng komisyon sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Nakasaad sa sama ng poll body na kapag nabigong maghain ng verified answer kung memorandum ang respondent sa itinakdang period, pagbabawalan ito mula sa pagsusumite ng contravenang evidence. Sa oras na matanggap ang kasagutan ng pastor o magpaso ang ibinigay na period, alinman ang mauna, ituturing na submitted for resolution ang disqualification case ni Quiboloy. Matatandaan, nagugat ang disqualification case ni Quiboloy matapos maghain si labor leader at senatorial aspirant Sonny Metula ng petisyon sa COMELEC para kansilahin ang kandidatura ni Pastor Quiboloy sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections dahil umano sa material misrepresentation. Nakasaad kasi sa Certificate of Candidacy ni Quiboloy na tatakbo siya sa ilalim ng naturang partido, subalit iginiit nito na hindi nila miyembro o guest candidate ang kontrobersyal na pastor. Kalaunan, hiniling na lamang ng kampo ni Quiboloy sa poll body na ideklara siyang independent aspirant. Sa iba pang balita, dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Roy Ynegarma, arestado sa Amerika. Arestado si dating Police Colonel Roy Ynegarma, at anak nito na si Angelica Garma Villela sa San Francisco, California, USA noong November 7, ayon sa Department of Justice, kinumpirma naman ito ng Philippine National Police at Department of Interior and Local Government. Ayon kay PNP-PIO Chief and Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, batay ito sa pakikipag-ugnayan nila sa Directorate for Intelligence ng PNP. Sa ngayon, nakadeten na raw sa US Immigration si Garma at ang anak nito. Wala pang impormasyon ng pambansang pulisya kung ano ang basehan ng pag-aresto, pero paglilinaw ni PB Gen Fajardo, walang hold departure order na inisyu ang korte kay Garma at nirelease na ito sa kustodiya ng Congress, kaya nakalabas ng bansa. Maliban pa rito, wala rin daw na isasampang kaso laban kay Garma sa ngayon. Maaalalang isa si Garma sa mga tumestigo sa umano'y EJ case at reward system sa kampanya kontra ilegal na droga at noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, ayon kay Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla, inatasan na niya si Commissioner Joel Viado na pangunahan ang pagpapauwi kay Garma mula Amerika pabalik ng Pilipinas. Umaasa ang DOJ na sa kabila ng lifting ng Congress ng contempt order nito, ay makikipagtulungan pa rin si Garma sa nagpapatuloy na investigasyon ng gobyerno hinggil sa mga isyong kinakaharap ng War on Drugs campaign noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga ka-happy hour, pansamantalang hindi mapapanood ang MBC TV Network News sa DZRH TV at MBC TV Network News Update 11 AM at 2 PM edition simula ngayong araw ng Miyerkules, November 13, upang magbigay daan para sa isasagawang special coverage ng DZRH tungkol sa Quad Committee hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 12 Noon Edition. Muli kaming magbabalik ang iba pang mga balita mamaya para sa mga susunod na oras. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.